fishball 5, palamig 5, bayad 20, sukli 5. Kung di ka bibili, umalis ka na. Mabuhay ang bagong kasal! Ang secret ng happy marriage, a happy wife, a happy life. Yun! Yo, what's up mga friends? Welcome ulit sa panibagong video sa pagsama natin ngayon. Nandito tayo sa May Kamalig, LTO, Bulacan. Yan, nandito ako pumunta dahil mas malapit sa akin kasi pag sa Karuhatan, kulang-kulang 10 kilometers, dito mga 6 kilometers lang, kulang-kulang 7 din, mga 2 kilometro lang. Pero mas gugustuhin ko dito kasi parang konti lang tao dito, kasi parang probinsya na to, part na ng Bulacan to eh. Sa Valenzuela kasi ang daming tao doon, haba ng pila tsaka yung traffic, kaya subukan natin dito. Baka mas maganda siguro magpa-restro dito para pag sakaling maganda yung kanilang ano dito, yung assessment baga yan. Dito na tayo palaging pa-restro kasi mas malapit dito eh. Tsaka parang mas mabilis yung transaction dito kasi kunti lang yung tao. So subukan natin. Mamaya balitaan ko kayo. Feeling oh. Inabot tayo ng break time. Maganda sana sa LTO ng Santo Niño, May Kamalig. Kaso ang problema, may break time pala sila. Hindi katulad doon sa Valenzuela, sa Karuhatan. Tuloy-tuloy siguro sa sobrang dami ng tao. Tapos mas malaki yung branch doon. Diyan kasi maliit lang. So balik tayo ng alauna, pero dito ako sa burautan ni Boss Donald. Yan oh. Dami mga pyesa oh. Kinatay, chinap-chap siguro yan. Papayos ko yung ano ko, yung signal light, taglak. So kailangan kasi yun yung unang i-check dun eh. Sasabit din eh. Sakto ng break time pa naman. Papagawa ko na lang. Nag-taping na kami dito dati eh. Ayan oh, tama. Ayun oh, Jollibee yan. Wala na pala, ginawa ng ano, ginawa na siyang truck na mga motor. Truck na mga motor. Yan yung mga nagpapalipad yan oh. Yan, nagmo-motocross. Yan. Nag-taping kami dito dati ng shooting pala yun sa kay Vice Ganda, yung Fantastica ko na alala nyo, yung Fantastica na palabas dito yun oh. Yan. May perihan dati dyan, wala na, tinanggal na. Pili mo tayo ng mga stock, dami oh. Baka nandito yung part ng motor nyo. Time check tayo mga friends, ang ating oras 3 ay 2:30 na ng hapon, mag alas 3 na, pero tapos na tayo. Okay, dito sa Mikawayan, dito na ako palagi magpaparehistro kasi maluwag yung parking. So babalik na lang ako dito sa mga sunod na araw pa, may paparehistro pa ako eh. Yo, what's up? Good morning mga friends, happy weekends everyone. Weekends dami no nowadays. Ngayon ay araw ng Sabado at ang ating oras 9:20 na ng umaga at kagising ko lang. Grabe, ang sarap ng tulog ko gabi kasi ilang araw din tayong puyat at pagod. Tapos kahapon hinabol ko pa yung pagparehistro natin doon sa motor natin. Karugtong na lang itong vlog na to doon sa vlog natin nung nagparehistro tayo ng motor. Ito ng oras na yon. So maganda magpa-register doon sa May Kawayan, sa May Kamalig, Bulacan kasi wala ganong tao. At okay naman, nakakatuwa. Kaya babalik ako doon sa mga Martes siguro or bago mag Holy Week dahil babiyahe ako ng medyo malayo-layong lugar. Tapos yung sakyan namin ay malapit na rin to malapit na mag-expire na first week ng ng April, kaya papa-register ko na kagad para advance na. Mahirap kasi pagka makipagsabayan tayo sa mga maraming pila na naman. So doon na tayo. Pero ngayon ay uwi kami ng Rizal dahil Sabado. Yan, yun na naman talaga yung kaligayahan namin. Kasi yung anak ko, pag walang pasok, umuwi talaga kami ng Rizal kasi nami-miss nila na mami, na papa yung kanilang apo kasi sila yung nagpapalaki nito nung simula nung bata pa to. Doon namin niwan to ni Miss dati nung kasagsaga namin nung trabaho namin dati. Ayan, yeah. Good morning! What do you want? Jollibee! Ayan, pakainin ko na rin to sa Jollibee. At syempre gusto ko lang shoutout yung malapit na kaibigan ko rin dati. Nakunta ko siya noong nakaraan. Hinahanap ko yun, napakatagal na yun eh. At babatiin ko na rin pala siya ng happy birthday. Yan, happy birthday Kuya Albert Tudod. Yan, ngayon ko lang nakita yung post niya sa Facebook kanina habang nag-edit ko. Ngayon ko lang nalala. Kaya happy birthday. Mag-ingat ka palagi dyan. See you soon. Love you. Mwah! Kasama ko dati yun sa Cebu, sa SM City Cebu, si Kuya Albert Tudod. Yan, shoutout sa iyo Kuya. Mag-ingat ka palagi dyan sa Japan. Grabe, hindi ko makakalimutan yung tao na yun mga kretens. Kasi dati nung nagkakasakit yung taghirap na taghirap ko sa buhay. Yung ako lang mag-isa dati na namumuhay sa Cebu. Wala akong kamag-anak. Isa sa umalalay sa akin dati, lagi yung binibigyan ng ulam noon, pinapayra mo ng pera pag kinakapos kasi regular sa SM yun, pero nag-resign na pala siya, nasa Japan na ngayon. At shoutout na rin kay Nanay Riot at sa aking pinsan, babatiin ko lang ng happy birthday. Congratulations sa inyong dalawa ni Jupil, yan yung kapitbahay din namin. So ngayong araw to ay kakasal na sila, pero meron na silang anak.
No, okay din naman yung ginawa nila. Inuna mo na lang yung anak para at least din sila mahirapan. At dahil hindi ako makapunta sa kasal ng pinsan ko, mga ka-Red Friends, dito sa Maynila, malayo ako eh. Tsaka si mama hindi rin nakapunta kasi busy rin sa bukid. Yan kasi si Sheila May tsaka si GC, yan talaga yung pinakamalalapit namin na pinsan kasi bata pa yan dati. Naalagaan ko rin yung mga yan kasi mga edad ko ata nun, mga 12 years old ata ako nun, mga 14. Yan, nandun ako kila Tita Marijin dati. Buhat-buhat ko pa yung si GC dati, maliit pa yan. Tsaka si Sheila May. Yan si GC talaga dati, napakalambing ng bata na nung maliit pa yan. Lagi ako nilalamutak, nilalawayan yung buong mukha ko niyan pag inalik-alikan ako niyan. Kaya yung mga bait namin ng pinsan na simula nung maliit hanggang sa ngayon lumaki na kahit saan kami magkita niyan, yan talagang hindi pa rin nawawala sa kanila sa amin kasi ganoon kami magpipinsan pag nakikita kami, yakapan, halikan, yan kiss. Alam mo yung pag matagal kayong kaugalian na namin yan, pagkadating, pagkaalis, alam mo ganoon. Yun yung pinaka ano namin, signature namin sa aming family. So ayun, gusto ko lang mag-message doon sa kasal niya para magiging parang part na rin tayo doon sa kasal niya. Ayan. Ang message ko lang doon sa mag-asawa kay Jopel tsaka kay Sheila May, congratulations. Nakahaba no? Hindi, totoo. Yan, hindi Sheila May, Jopel yan. Ang buhay mag-asawa, hindi po ganun kadali yan. Napakahirap, isang malaking obligasyon yan. Hindi po palagi sa araw-araw na palagi kayong masaya, malakas, yan. Hindi po ganun, masaya, masigla, hindi. Ang buhay mag-asawa parang ano rin yan, panahon din yan, nagbabago yung timpla ng panahon yan. Minsan may araw na maging masaya ka, minsan may araw na maging malungkot ka. Ganon talaga ang buhay ng mag-asawa. Kaya kahit ano man ang mangyari, mag-away man kayo, normal sa mag-asawa na mag-away yan, pero wag kayo magsakita ng pisikal. Kailangan may isa sa inyong magbibigay. Kung halimbawa galit yung asawang lalaki, wag mo sabayan, pakumbaba ka. Pag galit naman yung babae, huwag mo rin sabayan, pakumbaba ka. Bigayan lang kayo, huwag kayong paggalit yung isa, babayaan na natin yung babae kasi always right yung babae. Mayaman yung mga babae, may sariling mundo. Kailangan may isa na magbibigay kasi pag dalawa kayo pares na magsabayan yan, boom, sabog. Kasi pag magkasakitan na ng salita, gantihan ng salita, palitan, salitan, darating pag di na napagpigil, magdilim na, pak, sakitan na ng physical. Pag nagkasakitan na ng physical, syempre lalo na pag babae, yun yung wag yung gawin sa babae, nasaktan nyo ng physical. Kasi pag once na sinaktan nyo ng physical yung babae, wala na yan, hindi na yan mag-iisip yan at darating na kayo sa punto na hindi na maging masaya yung pagsasama nyo. At syempre maghiwalayan na kayo at ang kawawa, syempre unang-una yung anak nyo, lalo na may anak kayo. Kaya yun yung lagi nyong tatandaan, sa hirap at saya, sa lungkot at ligaya, magkasama kayo. Yun yung i-center nyo hanggang sa pagtanda, kayo at kayo pa rin. Yung, kung ano man yung pinanumpaan nyo sa kasal nyo ngayon, yan syempre nanumpa din kayo sa Panginoon, panindigan nyo yun habang buhay. Yan, yun lang. Kasi sa dami-dami kong pinagdadaanan sa buhay, 12 years na kami ng asawa ko, so doon ko napagtanto lahat ng sacrifice, lahat ng ang dami kong natututunan sa buhay, mga pagsubok, dumating sa punto na parang gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umayaw, ang dami ko ng beses na dadapa. Wag na wag kang sumuko, hindi ibig sabihin na pag nadapa ka, susuko ka na, wag. So ganito lang kasi yan mga ka-Red Friends eh. Pag nadapa ka, tumayo ka. Pag natumba ka, bumangon ka. Kung anong nasa isip mo, gawin mo. Kung ano yung sinasabi mo, totohanin mo. Di ba? Hindi yung sabi-sabi ka lang pero di mo naman ginagawa. Di ba? Ganun yun. Kung ano nasa utak mo, gawin mo. Kung ano sinasabi mo, gawin mo. Hindi yung puro sabi-sabi ka lang, wala ka namang ginagawa. Wala talagang mangyayari sa buhay mo. Talagang maghihirap ka dyan. Kahit magdasal ka pa na magdasal dyan, kung wala ka pa rin namang kilos, puro dasal ka lang, puro hingi ka lang, wala kang ginagawang action para gumanda yung buhay mo, munlad, wala pa rin mangyayari sa'yo. Kaya sa'yo na kasalalay ang kapalaran mo. Pero syempre mas mabilis ang proseso niyan pag sinasamahan mo ng dasal. At syempre nasa taas lagi kang dadasal dyan at magtiwala ka sa sarili mo, di ba? Tama, mali? Tama. Oo, pero yung anak ko mga ka-Red Friends, pinagmamalaki ko to kasi napaka-mature ng utak ko sa edad niya na 10 years old ngayon. Marami na rin natutunan sa buhay to kasi ganoon namin siya pinapalaki ng misis eh. Ng misis ko yung baga lagi naman pinapaintindi, pinapaunawa namin sa kanya yung reality. So meron daw siyang konting story na i-share din
Hindi lang dahil bata siya. O sige nak, share mo yung story mo. So kasi ito, narinig ko lang po sa TikTok. May natutunan din naman ako sa TikTok. So tama naman sinabi ni Papa, huwag ka lang dasal ng dasal. Kailangan gumawa ka din. Gumawa ka ng paraan. Dasal ka ng dasal. Bigay naman ng bigay si Lord. Di mo naman pinapansin. Diba? Kasi may short story po ako dito. So meron kasing sobrang bahang-baha nun. As in yung parang thunder, tsunami. Yon. Nalulunod yung isang lalaki, sabi niya. Nagdadasal siya. Lord, sana, Lord, parang awan niyo na po, iligtas niyo ako. May dumating na isang bangka. Tara na, sakay na, sabi niya. Hindi, liligtas ako ni Jesus. Tapos, dumating ulit yung isang, yate. Sabi niya, uy, tara na, sakay ka na. Hindi, liligtas ako ni Jesus. Tapos may isang pang dumating, helicopter. Sabi nung uy, tara na, malunod ka. Sabi niya, hindi, liligtas ako ni Jesus. May dumating na parang yung speedboat. Sabi, sakay ka na. Sabi niya, hindi liligtas ako ni Jesus. Namatay siya. Napunta siya sa langit. Tinanong niya si Jesus, bakit mo ako hindi niligtas? Ano ka ba? Kung ano-ano pinadala ko sa'yo, ba't hindi ka sumakay? Diba? Ganun yun. Kumbaga, si Papa God, magbibigay lang yan ng mga instrumento na tao. Hindi siya mismo yung magbibigay ng direct sa'yo. Yun yung short story ng anak ko. Diba? Napakaganda. Naintindihan ko agad yung story niya. Kaya, ito, i-share ko na rin to. Kasi gusto ko talagang maintindihan to ng mga mag-aasawa na or pag gustong magkakapamilya na. Kasi unang-una, yan, yung mga pinsan ko magpapamilya na or yung mga makakapanood nito na binata pa or hindi pa, wala pang asawa. So ang pag-aasawa, hindi po biro yan, hindi po basta-basta na pag sinabi ng mag-asawa ako okay na. Hindi po, napakalaking obligasyon yan. Sobrang laking responsibilidad yan mga right friends. Kaya wag po nyong madaliin yan. At lalong-lalo na sa mga mag-aasawa, pag once na nagkaroon na kayo ng pamilya, siguraduhin nyo na kaya nyo nang tumayo ng sarili nyong paa, na hindi pa rin kayo na umaasa sa magulang nyo. Kasi ang mga magulang hindi kayang makita ang mga anak na nahihirapan. Pero syempre, ikaw naman, pag nagkapamilya ka, pag anak ka, huwag ka nang umasa sa mga magulang mo. Kasi wala ka na sa puder nila eh. Ibig sabihin, may pamilya ka na eh. Nagkapamilya ka na, gumawa ka na ng sarili mong diskarte sa buhay para mabuhay mo yung pamilya mo, hindi yung pabigat ka pa sa magulang mo. Kasi unang-una niyan, isipin mo na lang yung pagpapalaki ng magulang mo sa'yo, hinubog ka, tapos yung pagpaaral sa kanila, obligasyon nila yan. Pero yung ibig sabihin, pag may pamilya ka na, hindi ibig sabihin obligasyon ka pa rin nila, lalo na pag nagkaedad na yung magulang nyo. Naku po, wag nyo pong pahirapan yung magulang nyo. Kasi pagka once na yung mga magulang nagawa nila lahat ng obligasyon nila, napaaral ka na, napakasal ka na, lahat ng mga obligasyon sa'yo, pag nagkapamilya ka na, ikaw naman, gawin mo na. Kasi pag umaasa, suklian mo na. Kasi pag ikaw pa rin yung umaasa ka pa rin sa magulang mo, wala ka na. Ano ka na nun, dakilang walang pakinabang ka na nun. Pabigat ka lang sa magulang mo. O nagpamilya ka pa kung aasa ka pa rin sa magulang mo. Real talk lang po yan. Huwag yung masama yung sinasabi ko, pero totoo po yan. Yan, gusto ko lang maintindihan din kasi ako, ganun talaga ako. Alam ni Mrs. yan, ganun kami ni Mrs. Hanggat maaari, ginagawa namin ng paraan sa sarili na may sikap. Kasi may pamilya na kami. Kaya itong topic na to is part of the husband and wife. Kasi bagong kasal eh. Di ba? Meron po akong... Meron pa? Ay, sige. Nag-google ka agad. Oo, sige. Kasi, manood kayo ng 4 Sisters Before the Wedding, tsaka 4 Sisters After and a Wedding. Panoorin nyo yun, sobrang dami nyo itong matututunan. Hindi ko napanood yun eh. Sino yun? Si Bea Alonzo, si Tony Gonzaga, si Angel Locsin. Ayun. Kasi nga, si Bobby kasi doon, yung si Bea Alonzo. No. Sabi niya. Di pa panood na lang natin sa kanila. Huwag mo na ikwento lahat. Hindi, ayan yung billboard, ayan. So yun, panoorin nyo yun. Yung sinabi niya, anong title? 4 Sisters Before the Wedding. Tsaka meron pa yon ng part 2, 4 Sisters and the Wedding. Dalihan nyo na, polish na yun sa Netflix. Tapos, ayun sakto-sakto yung topic natin ngayon. Kita nyo na, merong emoji dyan sa tapat. Ayun Huwag na tayong mag-break. Please, love thee. Di ba? J.
wag na wag kayong magbe-break kahit ano man mangyari. Yung normal yan sa mag-asawa mag-away, pero magsakita ng physical no? Wag na tayo mag-break, please lang, labo. Sakto-sakto, hindi namin alam yan. Bigla lang yung sumulpot dyan, kaya siguro yan yung isa sa mga symbolize din, di ba no? Di ba? Siya mawala yung pinakamamahal niya. Yan, dapat iniingatan mo. Di ba? Uy, Pag swerte ka na, ito pala. Ganito lang yan, dahil sila may Jopel. Pag swerte na kayo, pag alam nyo na sa sarili nyo na swerte ka na sa partner mo, wag na wag ka na maghanap ng iba pa na ikasira sa'yo. Kasi hindi sa lahat ng oras yung swerte andyan yan. Pag inaabuso mo yan, yung swerte nawawala yan, magiging malas yan. Kaya pag tingin mo na medyo siniswerte ka na dyan, ingatan mo. Katulad yan, ako siniswerte ako sa misis ko tsaka sa anak ko, kasi naging matino yung buhay ko. Kasi nung mga dating binata pa ko, naging masilimuot yung buhay ko Kaya iniingatan ko yung pamilya ko ngayon, yung mag-ina ko. Kaya priorities ko sila palagi. Kasi sobrang dilim ng kabinataan ko, pero ngayon wala, masaya na yung buhay ko. Kasama ko yung mag-ina ko. Talagang namumuhay lang kami ng masaya at pagsisikap sa buhay, puno ng pagmamahalan. So ganoon lang yan, kasi maiksi lang yung buhay natin dito sa mundo. Hindi natin alam kung bukas or sa ibang araw, sunod na buwan, walang nakakaalam kung hanggat kailan yung buhay dito sa mundo. Kaya hanggat maaari, ipadama mo, iparamdam mo sa pamilya mo kung gaano sila kaimportante. Kasi sa kabilang buhay, hindi na natin alam kung magkikita-kita pa ba tayo doon, magkakasama-kasama pa ba tayo doon. Kasi wala pang nakarating doon na bumalik dito na nagsabi na gano'n na mangyayari. Pero nakasulat doon sa Bible na meron talagang ibang mundo. So hindi ko lang alam kung nagaano pa tayo, magkakilala pa ba tayo doon pagdating doon. So respect to each other. Tignan niyo yung papa ko, dati hindi naman sa nambubola ko. Sa totoo lang, dati kasi sobrang itim niyan. Tapos ang pangit niyan. No offense. Pero nung pinanganak ako, tas dumating si mama, ayan, naging mustiso na chinito. Sabi nga nila, kung ang anak ay maganda, gwapo ang tatay. Kalagman sa nanay. Kung pangit ang ama, maganda ang anak, nagmana sa nanay. Kung pangit ang nanay, maganda pa rin ang anak dahil nagmana sa lola. Gusto ko lang i-share yun kila GC at kay Shilami, di ba? Ano na ako, may maganda din akong, meron man kayong pag mapanood to nila GC at ni Shilami, meron silang kapirang, hindi lang kila GC at Shilami, may mga pinamahal din akong viewers dito na makakapanood nito. At least kahit papano, meron silang napakinggan ng mga ganong kunting ano lang. Nasa sayo naman yan kung pupulutin mo yun o hindi, kung alin yung pupulutin mo, doon yung maganda o yung mali. So nasa iyo na yan. Ako kasi natutuwa ako pag marami akong mga tao na kilala, nakakasalamuha, kasi bawat sa mga tao na yun, meron ako mga napupulot na magandang aral o hindi maganda. So nasa akin yun kung ano yung mga pupulutin ko, yung maganda o hindi. So nasa inyo pa rin yun, karon pa yung magdadala ng buhay nyo. Parang pelikula lang yan. Hindi ibig sabihin pag tapos na yung palabas ay hindi na, tapos na rin yung buhay mo. Hindi po ganoon. Para sa akin yung mindset ko kasi doon, pag ikaw yung may dala ng buhay mo ikaw yung may dala ng monobela ng takbo ng buhay mo. So kahit ilang beses ka man madapa, pilitin mo pa rin bumangon. Kumbaga doon sa sinasabi kong palabas, nadapa ka man, bumangon ka pa rin. Hindi ibig sabihin na tapos na yung palabas, hindi ka na pwedeng bumangon. Ibig sabihin doon sa magulo, pero weirdo yung sinasabi ko, pero magigets nyo rin to. Hindi ibig sabihin na tapos na yung palabas, nadapa ka na, ibig sabihin tapos na. Hindi, ikaw pa rin ang nagdadala. Pwede mong baguhin yung istorya ng palabas. O gawin mong part 2. Yung unang part 1 ng palabas mo, hindi maganda yung nangyayari, nadapa ka, maraming beses ka na mga bumagsak. Tanggalin mo yon, mag-reset ka ng mindset ulit. Yung sinasabi ko siya na pwede mong dugtungan yung pelikula ng part 2 or part 3 man na mas pagandahin mo. Kasi hindi ka matututo hanggat hindi ka nagkakamali Yun yung gusto kong palabasin. Inday Shilami tsaka Jupil, yan. Baunin nyo. Gayahin mo sila mama mo, sila papa mo, di ba? Matanda na. Kasi ganun talaga yung ginawa ko sa amin ng misis ko. Yan, dami na naming away dati, pero may minsan hindi ko nasaktan ng physical. Yan, dami ng pagsubok na dumating sa buhay namin, pero mas pinili ko pa rin na
pipiliin yung asawa at anak ko kasi siyempre una-una may anak na kami at nanumpa kami dun sa kasal namin na sa hirap at ginawa magsama kami at kamatayan lang makapaghiwalay sa amin, kaya pinapanindigan ko talaga yan kasi may basbas yun yung kasal na yun at siyempre nangako kayo sa Panginoon. Yun lang, pag sinunod mo yan till death do us part, kumbaga pag sinunod mo yan yung sinasabi ko, magandang kinabukasan ang naghihintay para sa inyo. Nakikita ko yun, napatunayan ko na yun kila mama, kila papa. Grabe yung hirap talaga na pinagdadaanan namin, kaya sabi ko nga ngayon sa mga kabataan yan, mga millennials ngayon, sa amin kasi batang 90s kami, kung nagkataon na tapat sa panahon na yun dati, kasi ngayon high-tech na dami na mga nag-advance na ngayon hindi na ganun kahirap. Kung nataon dati ng mga panahon namin na siguro hindi rin ako nagsisi kung talagang dinanas namin yung panahon yun, kasi yun yung humubog sa akin yung kahirapan na yun yung humubog sa akin na naging matatag, na naging napaka-dependent, kahit yung mga magulang ko kampante ako, kahit saan ako pakawalan, kahit saan ako bitawan, kasi alam nilang mabubuhay at mabubuhay ako at hindi ako aasa sa kanila, kasi ganoon nila ako hinubog kasi yung panahon namin mga ka-right friends, isipin mo gas lang, gasera lang, wala pang kuryente dati. Pagka tuwing alas 6 talaga ng gabi, tulog na kami niyan. Alas 5 pa lang, kumakain na kami ng hapunan niyan kasi mahal yung gas dati. Tapos malakas ang hangin sa bundok, hindi kaya nung namin lampara, namamatay. Tapos nung panahon na yon, yung igiba namin nasa malayong bundok pa, gigising kami ng mga maaga, alas 5. Ginigising na kami ni mama. Kasi mama matindi mag-training yan, mahigit pa sundalo. Pag sinabing gising, gising ka talaga dyan. Wala, hanggang iyak ka na lang talaga na alam mo yun, kasi siyempre pag bata ka pa, ang sarap pa matulog. Hindi katulad ng mga kabataan yan, gigising na lang alas 10, alas oras na, kakain na lang. Nandiyan na lahat kami dati talaga, kami yung sariling sikap. Kaya napakaswerte ng mga kabataan ngayon. Na-share ko lang, wala namang kwenta itong vlog na to, pero gusto ko lang ma-share kasi naisingit ko lang dito kasi yung pinsan ko ngayon, magbubuhay pamilya na rin yan based on my experience lang, na-share ko lang. At hanggat maaari, wag na wag kayong umaasa lang sa magulang nyo. Wag na kayong umaasa sa magulang nyo. Pag nagkapamilya ka na, pag meron ka ng asawa at anak, wag na wag ka nang manghihingi sa pamilya mo, kasi obligasyon mo na yun lalo na pag lalaki ka, magtrabaho ka para sa pamilya mo. Wag na wag kang aasa sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, kasi pinasok mo na yan So, ibig sabihin, pag pinasok mo na yung pag-aasawa, obligasyon yan, ibig sabihin kaya mo na yan, pamilya na yan. Kaya tumayo ka sa sarili mo mga pa, kasi ganun ako. Alam ni Nanay Riot yan, tsaka ni Tatay Riot. Ako pa nga tumutulong din, nagbibigay ako pag nakaluwag-luwag ako, pero yung panahihingi sa magulang ko, aasa lang ako doon, malabo po yun. Yan lang, gusto ko lang ma-share para kahit pa paano magagamit nyo rin yun at matutunan yun. Pero si Jopil, masipag naman yun. Siguro, hindi siya lamay Jopil, nasabi ko na lahat. Hindi naman siguro lahat, pero sa mga nasabi ko na yun ay alam kong meron kayong mababaon doon at merong konting matutunan pag sinasa puso nyo yun. Wala na akong nakalimutan siguro, nak, no? May nakalimutan ka pa. Meron pa daw. Ano yung dadagdag mo, nak? Ang secret ng happy marriage, a happy wife, a happy life. Yun! Napaganda ng sinabi mo, di ba? Kita nyo na? Hindi ko alam yun, pero alam ng anak ko si English Alam ko na marami pa kayong tatahakin, na marami pa mga pagsubok, so dasal lang palagi at yun lang, tiwala sa isa't isa kahit anong mangyari. Normal sa mag-asawa yan, yung mag-aaway-away, basta lagi nyo lang piliin yung isa't isa. Hindi sila mi Jopil, enjoy your day. Pasensya nyo na hindi kami nakakarating nila Birds Jason, nila Nanay Riot. Sa Tatay Riot ka nakapunta ngayon dyan dahil siguro kasi alam nyo na nasa malayo tayo, pero kung nandyan lang kami na taon lang na magkalapit tayo at hindi na busy, makakarating kami sa kasal. Pero ganun pa man, panoorin ko na lang sa vlog ni Tatay Riot at mag-enjoy kayo. Congrats, mabuhay ang bagong kasal, mabuhay ang bagong kasal. Alright! At kay Bruno, yan, kamusta ka na dyan sa Burias, Noy? At lagi ka mag-iingat dyan. At kesa pamangkin ko, yan, si Joshua the second junior. Yan, siyempre junior rin. Tatay Riot, yan, nasa Tatay Riot ngayon. Panoorin natin yung vlog na yun, nabilis sa Tatay Riot dun sa kasalan. Hindi nakapunta sila na Nanay Riot kasi busy sa bukid. At sila, Bird Season naman ay nasa garden niya sa Tuktok, yan. At isang mega love shout out sa tiyuhin ko dyan sa Negros, si Tio Sario. Tio, daghang kayo salamat sa paglantaw sa akong vlog. Mag-amping ka pirmi dito, Tio Sario. Shoutout sa lahat ng minamahal kong viewers din. Siyempre, papasalamat pa rin ako na kahit minsan papitik-pitik lang yung mga vlog natin. Yan, at least kahit paano nakapag-update pa rin ako. Pero huwag kayong mag-alala, siguro sa ngayon ina-upload-uploadan ko lang yung mga YouTube channel ko para hindi siya ma-demonetize, kasi yung sa anak ko kay Kablink wala nang ads So ayaw ko naman dumating dito sa
punto na mawala na rin ads mo sa akin. Kasi syempre grabe yung pinagsasamahan natin dito simula una hanggang nakaabot tayo sa ganito. So siguro sa panahon ngayon hindi naman madalian talaga yun, yung may tamang panahon na naman ulit dyan. So sa ngayon priority ko muna yung pamilya ko, yung mag-ina ko. Yan, kasi may pasok na ulit, kasi back to normal na eh. May pasok yung asawa ko, may pasok yung anak ko. Hindi na online class dati, kasi online class lang ngayon, face to face na. Kaya medyo dito na lang muna tayo sa Manila. Pero darating ang panahon, hindi natin masasabi yan eh. Hindi ko pa rin bibitawan yung YouTube channel ko, at darating yung panahon na makapag-upload naman tayo ng mga magandang content. So sa ngayon, update lang ito. Pagpasensyahan nyo, pagtsagaan nyo na lang muna, dahil marami pa rin tayong mga solid talaga na nagre-request na magpa-vlog kahit pa isa-isa. So yun, maraming salamat. At shoutout na rin kay Idol Super Sniper sa lahat ng mga Sword family. Ingat kayo palagi dyan sa ibang bansa. At hayaan nyo, baka nitong Holy Week yan, mapag-vlog ako ng mga ilang araw, kasi may pupuntahan ako. Yan, abangan nyo na lang yun. Kainin ko muna itong anak ko dito sa Jollibee, kasi paborito nito. Anong oras na rin, mag-almusal na to. Wala pa kasi almusal to eh. Hindi mahilig sa mga ano to. Di ba paborito anak gulay? Yan, pakainin ko muna ito mga ka-Red. Sana pasok pa tayo doon. Ayun, order mo. Are you? Lupit na anak ko ah. Binigyan ko ng 500, isang daan lang sukli. Hindi, 109. 109 na lang sukli. Order nito. Kaya mo boss yun? Anong kaukain di mo iinom nun ah? Bawal ang soft drink siya. Arik sa nanay. Pre. Tapos na kaming kumain mga ka-Red Friends, at yung anak ko lang pala, kasi diet ako eh. Kaya pala nagtaka ako bakit ang laki ng binayaran ng anak ko. Maabot ng 400 plus. Bigyan ko na 500, basically 109 lang. Kaya pala, dahil natuwa naman ako doon mga ka-Red Friends, hindi ko alam na pati ako, iniisip talaga ako ng anak ko, iniisip niya agad yung tatay niya, kung kakain rin yung kapakanan ng tatay niya. Natouch ako doon, anak, thank you. Pasok na. Yan. Dahil inorderan niya pala ako. Yan. Pero sabi ko sa kanya, umorder ka na lang doon, kasi bawat pakain kami ng mga ganyan fast food, or may papasukan kami ng mga pagkainan, gusto ko, sinasanay ko siya na siya lang mag-order ng gusto niya, para at least alam niya ang mga ginagawa niya, at gusto ko maging dependent siya. So ayun na nga, sa madaling salita, hindi lang pansarili niya yung iniisip niya, iniisip niya rin yung tatay niya. Dapat sa mga kabataan na ganyan, dapat ganun kayo lagi dapat magiging isipin nyo rin yung mga magulang nyo, kasi ang mga magulang nyo ay minsan hindi kayo nakakalimutan yan. Kahit nasa trabaho yan o saan man, pag may binibigay na pagkain or ano pa man, isusubo na lang, pero iuwi pa ng mga magulang yan para sa anak. Ganun namin kayo kamahal, kaya palagahan nyo rin at mahalin nyo rin magulang nyo. So tara na, dami natin dala, let's go. Yes, and huwag niyong papabaya, huwag kayong cellphone lang ng cellphone, alalahanin nyo kung may nakakalimutan ba mga magulang nyo. Katulad ng tatay ko. Ay, sabi niya, nandyan na daw yung susi sa kanya, nakita ko na ginanito ko sa bracelet ko, titignan ko kung anong reaction niya. Ay, nilaglag mo naman ako, be! Well, that's true. That's true nga. Nakalimutan ko kasi minsan talaga, dapat tama yung sinabi ng anak ko, kailangan maging responsible din yung mga anak, kasi minsan lalo na pag tumatanda na yung mga magulang, katulad ko yan, tumatanda na ako, nagiging makakalimutin na, at ang kalimot ay walang kapangyarihan. Kumbaga sa Bisaya pa, ang ano sabi yung Bisaya sabi sa Bisaya, ang kalimot walay gahom, walang kapangyarihan ba. Kaya kailangan laging doble responsible. Okay? Pansin ko lang mga ka-Right Friends, ewan ko lang kung ako lang nakapansin ito or kayo din ba. Kasi base sa aking mga masusing mga pag-aaral at pananaliksik, nagbago na talaga yung climate change ngayon. Climate change na bago pa. Hindi, parang tingnan nyo naman kasi yan. Madalas kasi usually pag mahal na araw, papuntang mahal na araw, sobrang init na talaga yan. Or napaaga lang siguro yung mahal na araw ngayon, kasi last year ata, Abril ata eh. Sa bagay, pag dito sa Maynila, parang ganun yung sobrang kainitan mga bandang mga Abril, pag mga may pupuntang paulan naman dito yan eh. Pero sa probinsya kasi sa amin ngayon, sobrang init talaga. Mga ganitong pero dati kasi pagkakatanda ko, yan mga ganyan, Abril, March yan, sobrang init na yan. Hanggang May, pero hindi na ganun, may mga ulan na pagpasok ng may mga papitik-pitik na ulan. Pero dito sa Maynila, mga bandang June, parang yung pakasagsagan ata ng
Init. Basta naguluhan ako. Ikaw anak, ano masabi mo sa ating weather lang? Ang buhay ay weather lang. Tinuro po sa amin to ng teacher ko. Sa science, shout out Ma'am Angie. Sabi ni Ma'am Angie, ang meaning ng ang buhay ay weather lang. Everything is unpredictable, even our lives, climate is unpredictable. Hala, grabe. Ang ganda naman nun. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo masasabi o ma-predict yung mangyayari pa. Tagalogin mo rin kasi minsan pag natapos kang English kasi alam mo naman mahina ako sa English eh. 5 fishball, 5 palamig, 5 bayad, 20 sukli, 5 kung di ka bibili, umalis ka na. Lo, grabe. Malupit really. Ice pop, lollipop, pag natunaw, palpak, yellow, galing. malamig, pag natunaw, tubig. La, grabe, malupit. Mga ka-Red Friends, hanggang dito lang itong vlog na to. Yan, nag-update ako sa inyo. Pagpasensya nyo na pagtsagaan nyo na ulit itong vlog na to. Vlog. Yan, raw vlog lang to. Yan. Daily vlog. Ha? Daily vlog. Raw vlog. Kasi di man tayo araw-araw nag-daily vlog eh. Ayaw nga. So, abangan nyo lang sa mga sunod na henerasyon pa. Sunod na henerasyon. Makakabalik rin tayo ng mga malupitan na vlogs. So, ngayon, update lang para hindi pabayaan yung ating YouTube channel, yung bahay natin. Bye-bye. God bless.